changes not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, the sun, moon, and stars in their courses above, and join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa mga oras na ito, nasaan man po tayo at kung ano man po ang ginagawa natin sa mga oras na ito. At bago po tayo magpatuloy sa ating pagbubulay-bulay, maaari pong manalangin po muna tayo.
Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na muli kang makatagpo, Panginoon. Maraming salamat po dahil binigyan mo kami ng pagkakataon at malaya po kami na magawa ang mga ganitong klaseng bagay, Panginoon, para sa inyo at para sa inyong kapurihan. Dalangin ko po, Panginoon, na sa aming pag-uusap, sa aming pagbubulay-bulay, Panginoon, dalangin namin na ito ay mag-instig sa aming puso't isipan, na mapulot namin, Panginoon, at patuloy namin magamit ito sa araw-araw na buhay kasama ka, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ang ating pong texture for today ay matatagpuan sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 12, mga talata 4 hanggang 11, na ganito po ang sinasabi. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawain iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin na pagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan, subalit iisang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba ay ang kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, may pinagkalooban din ng kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at may pinagkalooban naman ng kakayahang malaman kung aling kaloobang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasiya. So, ayun po ang pagsabi, no, sa teksto natin for today. And ang sabi po kasi dito, ang title po kasi nung chapter na to ay Mga Kaloob ng Espiritu. O sa English, The Gifts of Spirit. At ang sinasabi po dito na iba't iba ang kaloob pero iisang espiritu. So, ibig sabihin po, pinapakita dito na ang mga kaloob ng espiritu ay iba-iba. Ito po yung mga tinatawag nating talents or yung mga gifts na meron tayo. Kaya po kanina, di ba, inisa-isa yung mga kinds of gifts like yung kakayahan na magsalita ng mensahe ng Diyos. No? Hindi man nasabi dito, hindi man na isa-isa ng maayos lahat ng talents na meron tayo. Pero sa ngayon, maaari dito ay ang pagkanta, pagsayaw, pagtugtog ng instrument, or kahit ano pa man. Hindi siya in-specify, no, lahat ng talents kasi sobrang dami. Sobrang daming talents and skills na binibigay ang Lord, no? Pero ang sinasabi lang dito, iba-iba yung gifts na binigay, pero iisa lang yung spirit na nagbigay nito sa atin. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang papel sa katawan ni Kristo. At hindi tayo dapat magmayabang o magtangi sa isa't isa, sapagkat lahat tayo ay may mahalagang bahagi. So, ibig sabihin, iba't iba daw yung mga talents, yung gifts na binigay sa atin. So, hindi natin siya pwedeng maliitin. For example, siya, kaya niyang kumanta, tas ikaw kaya mong sumayaw. So, hindi natin pwedeng sabihin na, kaya din naman natin sumayaw eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na, igalaw mo lang yung katawan mo, ano na lang yan sa pagkanta, di ba? Kasi, iilan lang yung singer. So, hindi mo masasabi na mas magaling ka kaysa dun sa isa. No? Like, ako kaya kong tumugtog ng ganito, ng ganyan, ganun. Ikaw, ito lang. Hindi mo siya pwedeng i-compare. Sabi nga dito, hindi tayo dapat magmayabang o magtangi sa isa't isa. No? Kasi binigay yan sa iyo,
Kasi may purpose kung bakit ayan lang yung sa'yo, ito yung sa kanya, ito yung ganyan, ganito, ganyan, ganyan. No? May purpose. And si Lord lang din yung nakakaalam kung ano man yung dahilan kung bakit ayun yung binigay niyang gift sa'yo. And kung ano man yun, hindi natin siya hindi natin dapat siya ganun pinagmamayabang. Bagkus, dapat natin siyang lalong pinagyayaman. Lalo na sa kapurihan niya. Next is, para sa kapakinabangan ng lahat. Ang mga kaloob ng Espiritu ay binibigay hindi para sa personal na kapakinabangan, kundi para sa kapakinabangan ng buong simbahan. Ang bawat kaloob ay may layuning maglingkod sa iba. No? Kaya't mahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa sa loob ng komunidad ng mga pananampalataya. Kaya iba-iba yung mga gifts and talents na binigay sa atin. Kasi yung mga yun ay may layunin na mag-contribute sa kung ano man yung community or sa kung ano mang grupo yung sinasalihan natin. So, kung kumakanta ka, no, nagko-contribute ka bilang maging ganito, maging vocals, maging choir, maging ganito, ganyan. No? Kung ikaw yung tumutugtog, no, part ka rin nun para maisa katuparan yung ano man yung gusto nyong buuin na para sa Lord. Kumbaga, isa kang part ng isang buong katawan. Hindi pwedeng lahat kayo kamay, hindi pwedeng lahat kayo ulo, hindi kayo lahat ganito, ganyan. Iba-iba. At iba't iba yung purpose, no? Kung bakit ganun. Kaya katulad kanina sinabi, hindi ka pwedeng magmayabang kasi maaring mas marami kang alam kaysa sa kanya. Pero, ano ba yung mawawala kapag wala siya? Diba? So, ayun. Kapakinabangan ng lahat, hindi lang ng personal na kapakinabangan na kaya mo siya ginagawa, kaya mo siya nililinang, is alam mo sa sarili mo na may magigain ka. No. Gagawin mo siya, lilinangin mo siya, yung talents na binigay ng Lord sa'yo, kasi magbibigay ka ng papuri sa Diyos na nagbigay din ito sa iyo. And next is pagtanggap ng kaloob sa pagpapakumbaba. No? Dapat nating tanggapin ang ating mga kaloob ng may pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa mga kaloob ng iba. Ang pagkakaiba-iba ng kaloob ay hindi dahilan upang magmataas o magtangi, kundi upang magpasalamat sa Diyos na ang bawat isa ay may misyon at tungkulin sa kanyang plano. So, katulad ng sinabi ko kanina, no, hindi dapat tayo magmayabang kung ano man yung meron tayo or maliitin kung ano man din yung meron tayo. Ang sabi dito, dapat nating tanggapin ang ating mga kaloob ng may pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa mga kaloob ng bawat isa. No? Kailangan hindi lang din siya itatago, kailangan maibalik din natin yung praise dun sa tao, I mean sa Diyos na nagbigay sa atin ito, no? With all humbleness, no? And wag din nating isipin na tinatangi tayo ng Diyos dahil ito yung binigay sa atin, or pakiramdam natin mas tinatangi siya ng Lord dahil ito yung binigay sa Kanya. Hindi ganun. Kundi dapat magpasalamat sa Diyos na ang bawat isa ay may misyon at tungkulin. Magpasalamat ka sa mga kasama mo dahil kasama mo silang nandiyan. No? And lastly, sabi, banal na gabay at paghahati ng Espiritu. Ang mga kaloob ng Espiritu ay hindi nangyayari ayon sa ating kagustuhan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ipinapakita nito na ang Espiritu ang siyang gumagabay at nag-aayos ng bawat kaloob at gawain para sa kapakanan ng buong simbahan. So, hindi daw tayo yung nagdesisyon kung ano man yung talents na meron tayo or yung mga gifts na meron tayo. No? Pero, kailangan natin siyang alagaan, kailangan natin ipakita yung pasasalamat natin sa paggamit ng mga ito. No? And dito, sa buong scripture na binasa natin, dito tinatalakay ni Apostol Pablo ang iba't ibang kaloob ng Espiritu Santo at ang kanilang layunin para sa kapakanan ng buong simbahan. So, ang tinuturo lang naman po ng buong teksto na to ay ang pagkakaroon natin ng talents ng bawat alam mo yun, lahat ng tao, hindi pwedeng wala na talent na binigay ng Lord. Maaaring paglilinis lang yan ng simbahan, maaaring yung simpleng
ah, pag-approach mo sa ibang tao kahit hindi mo naman siya kilala. Talent siya, no? Yung the way kung paano ka mag-lead, no? Ng Bible study, ng care group. Ano daw yan? Gift of the Spirit daw yan, no? Hindi mo siya pwedeng maliitin, hindi mo siya pwedeng isantabi, at hindi mo rin pwede siyang ipagmayabang dahil lahat ng ito na natanggap natin na gifts ay galing din sa ating Diyos. So, ayun lamang po at maraming salamat. Nawa ay may natutunan po tayo ngayong umaga. Mag-iingat po ang bawat isa.